Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of John chapter 10 verse 27. Sabi dito, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." So, may mga katuruan po dito sa talatang ito. Sabi sa Tagalog, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, kung ikaw ay tunay na tagasunod, follower si Jesus Christ, lagi mong pinapakinggan at sinusunod kung ano yung katuruan at kalooban ng Diyos. Kasi, sabi nga dito sa teaching, the reason some Christians do not follow Christ is because they are not saved. Wala silang alam kung paano ang totoong sumusunod kay Jesucristo ay ginagawa kung ano yung tama at alam nila kung paano nila magagamit yung mga karapat dapat na gawin bilang isang Kristiyano. Kasi kadalasan sa mga Kristiyano, hindi naman sa paglalahat pero halos kadalasan kasi sumusunod lang sila dahil binibigyan sila ng favor ng Diyos. Pero sabi nga doon sa talata, paano kung mawala na yung mga bagay na meron sila. Kumbaga, bawiin ng Diyos kung ano man ang meron sila. Paano kung hindi na sila i-blessed? Susunod pa rin ba kaya sila? O kaya, sabihin na natin na nagsisimba lang sila kasi binibless sila, feeling nila yun yung way ng paano sila nabibless ng Diyos dahil nga sa sumasamba sila at lagi silang nasa presence ng every Sunday. Pero paano kung hindi na ibigay ng Diyos yung mga ibinibigay sa'yo at hindi na yun yung importante? Susunod pa kaya ang mga Christians kapag wala ng benefits? Halimbawa, pagsubok na lang yung napapala nila. May mga tao na kapag dumanas sa mga pagsubok at naranasan nila yung hirap at feeling nila, kini-question nila ang Diyos kung bakit nangyayari sa kanila yung mga bagay na yon, doon sila parang nagkakaroon ng nawawala ng pananampalataya sa Diyos. Kasi minsan, aminin natin na may mga pagkakataon na ang gusto lang natin, mga biyaya ng Diyos. Pero yung mga pinagdadaanan natin, ayaw natin. Siyempre, sino ba naman ang gusto na lagi na lang kahirapan or kapighatian yung maranasan natin? Kaya nga sabi doon, kung talagang tagasunod ka ng Diyos, papasanin mo yung krus. Hindi lang puro sa mga magagandang pangyayari sa buhay mo or dahil nabiblessed ka, kaya ka sumusunod sa Diyos. Kundi, pati sa kahirapan. Kaya nga kung tayo, ang gusto natin, kasi ang gusto ng laman natin, puro kagustuhan na ito, puro kasalanan. So, kung tunay na tagasunod tayo ng Diyos, kahit pa sa pagsubok yan, kahit pa nahihirapan tayo, kaya nating sumunod. Kung tunay tayong nagmamahal at nagtitiwala sa kung ano yung purpose at plano ng Diyos sa atin. Sabi nga dito, sa susunod na teachings, the sheep listen and follow the shepherd.
pinapakinggan natin yung kung ano man yung katuruan at kalooban ng Diyos. Hindi lang dahil dumadaan tayo sa mga pagsubok, kaya aayaw na tayo. Minsan, biyaya yan ng Diyos kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok. Dahil dyan tayo matututo. Dyan tayo magkakaroon ng learnings kung paano tayo maging matibay. At sabi dito, listening and following are marks of salvation. Kapag sumusunod tayo, if we become followers of Christ, sumusunod tayo sa kagustuhan niya, parang inilalapit natin yung relasyon natin sa Kanya. Ito yung liligtas sa atin. Kasi kung talagang, kasi meron dyan, pinapakita lang nila na tagasunod sila kapag may nakakita lang na tao. Holy siya kasi napapakita niya na Kristiyano siya, sumusunod siya. Pero kapag halimbawa, nandun lang siya sa simbahan, napapakita niya, pero pag umuwi na siya, balik na naman siya sa dati. Na yung ginagawa niya na hindi karapat-dapat at hindi kalooban ng Diyos, ginagawa na naman niya. Hindi yung totoong tagasunod. Kasi kahit saan ka man pumunta, kung talagang tagasunod ka, ano man ang gawin mo, isinasabuhay mo ang bawat detalye or ang bawat gawain na hindi lang dahil sa may nakakita sa'yo, kundi isinasapuso yun, isinasabuhay yun. Hindi lang dahil iniisip mo na may nakakita sa'yo, kaya kailangan mo maging mabuti, kailangan mo maging mabait sa kapwa, maging matulungin. Kundi, ang tunay na Kristiyano at tagasunod ng Diyos ay nakikinig at sumusunod sa Kanyang mga ikabubuti para sa hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa karamihan. Dahil kung ikaw gusto mong maligtas, mag-save ka din ng buhay ng ibang kaluluwa na magkakaroon ng salvation din. Kaya ang tinuturo dito, hindi self-love, kundi more love. Kasi ang mga bilin sa atin, ang mga, kung totoong tagasunod tayo, kung tayo ay tupa, sumusunod lang tayo sa shepherd, sa taga-guide sa atin. So, kung tunay tayong followers, ano man ang ikabubuti or ano man yung karapat-dapat na dapat natin gawin, isa buhay natin, isa puso natin, lagi nating ginagawa, hindi lang dahil kinakailangan. So, hanggang kailan tayo susunod sa Diyos? Dahil ba sa kinakailangan lang? O dahil sa ikaliligtas natin? So, kung totoong disciples at tagusunod ka at kung gusto mo maging disciple, sumunod ka sa kalooban ng Diyos at maging huwaran or maging isa ka sa mabuting ehemplo at makapag-share ng gospel at makapag-akay sa iba kung paano mapapalapit sa Diyos at magkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos, mai-share sa kanila yung tunay na katotohanan. So, yun lamang po, and God bless everyone.